Para gamitin ang barya pangbukas ng computer, hanapin ang front panel connectors at i-short ang dalawang power pins. Aandar na ang computer. May mas astig na paraan gamitin ang barya para buksan ang computer. Sa video na ito, aalamin natin kung paano gawin yon. Parang gagawin natin parang arcade game ang computer. Naandar lang kapag inihulog ang tamang barya. Sobrang astig kung magagawa natin to. Pero para magawa natin yon, kailangan natin gumawa ng medyo komplikadong wiring. Kaya kung gusto mong sumabay, ilalagay ko sa description sa ibaba ang mga link ng lahat ng tools at materyales na ginamit sa video na ito. Pero ang tunay na bida dito ay ang coin acceptor. Teknolohiyang ginagawang mga digital signal ang mga pisikal na katangian ng mga barya. Nakakagulat, $20 lang ito sa Amazon. Akala ko abot ito ng mga $500. Hindi ko alam kung bakit. Isi-set up natin ito ng sabay pero kung interesado kang malaman kung paano talaga ito gumagana, gaya ng mga internal na mekanismo nito, may napakagandang paliwanag sa ibang channel na ilalagay ko rin ang link sa ibaba. Gumagamit ito ng infrared LEDs at phototransistor para matukoy ang diameter at bilis ng barya habang ipinapasok. Gumagamit din ito ng isang pares ng coil para lumikha ng magnetic field at sukatin ang magnetic disturbance ng material ng barya habang dumadaan. At sa pamamagitan lang ng kaalaman sa ilang katangiang yon, maaari mong maipagkaiba ang quarter sa nickel at penny. Pero sige, ayusin na natin ito. Paglabas pa lang sa kahon, may kasamang set ng mga wire ito na ikinakabit sa mga pin dito sa likod kagaya nito. At kung titignan mo ng mabuti, ang itaas na wire ay para sa DC, 12 ang pangalawa ay para sa coin, tapos ground, tapos counter. Hindi natin gagamitin ang counter, kaya ang gagamitin lang natin ay ang 3 wire sa itaas, ang pula, puti, at itim. Dahil nangangailangan ito ng 12 volts na kuryente, may ilang paraan para mapagana natin ito. Pero ang gagamitin ko ay isang power supply breakout board. Maganda ito kung may extra kang PSU na hindi ginagamit sa computer mo. Kaya kung kukunin mo yung motherboard cable mula sa power supply na yon at isasaksak mo dito, bigla kang magkakaroon ng access sa 12 volt, 5 volt at pati na rin sa 3.3 volt kasama ang ground. At para magamit ito, kailangan mo lang pindutin itong maliit na on switch. At syempre, ilagay ang mga wire kung saan mo kailangan. Para maikabit ng tama, kunin ang pulang wire mula sa device at isaksak sa 12 V-slot ng breakout board. Tapos ikabit ang itim na wire sa ground ng breakout. Kaya para ihanda ang ating mga wire, kailangan lang natin itong balatan na magagawa natin sa pamamagitan ng pagtanggal ng kaunting goma para lumabas ang mismong wire. Gagawin natin yon para sa ground at 12 volt. Habang nandito tayo, babalatan ko na rin ng kahunti ang puting coin wire. Okay, sa breakout board natin, paluluwagin natin ang plus 12 at ground dito. Gusto ko ring bahagyang baluktutin ng wire ng ganito. At pagkatapos, maaari mo na itong ipasok sa ilalim ng thumb screw bago mo ito hipitan. Tandaan, yon ang pulang wire. Kaya ang 12 ay pupunta sa 12. At ngayon, ang itim na wire natin, ang ground, ay pupunta sa ground. Ayos, magandang simula yan. Kaya sa puntong ito, kapag binuksan natin ang ating power supply, dapat gumana rin ito kung tama ang pagkakakabit ng mga wire. Ngayon, oras na para iset up ang ating aktual na coin selector. Dahil ito, pwede mo talagang i-train para tumanggap ng kahit anong barya, literal na kahit anong barya. Pero para sa proyektong ito, gagawin nating quarter ang magsisilbing power button. Medyo komplikado rin ang bahaging ito, pero sundan mo lang ang ginagawa ko. Pipindutin natin ng sabay ang add at minus button hanggang makarating tayo sa letrang A. At ngayon, kung pipindutin natin ang setup button, dapat magbago ito sa E. Ngayon, kung pipindutin natin ang plus o minus, pwede natin piliin kung ilang barya ang gusto nating tanggapin ng reader na ito. Sa kaso natin, isang barya lang ang mahalaga. Kapag lumabas na ang isa, pwede na ulit pindutin ang setup button. Naset na natin ang training set o yung dami ng baryang ipapasok para turuan kung ano ang quarter. Iiwan natin sa 15, tapos pindutin ulit ang setup. Importante ito. Ilang pulses ang lalabas tuwing ipapasok ang baryang yon. Gusto talaga natin na isa lang ang pulse nito. Kasi kung isipin mo parang power button lang, gusto lang natin na umandar at tumigil. Kaya iwan lang natin ito sa isa at pindutin ulit ang setup button. Ngayon, ito na ang pag-set ng sensitivity. Sa tingin ko, ayos ng 5 para dito. Kaya pindutin ulit natin ang setup. At sa puntong ito, papatayin ko muna at bubuksan ulit ang device. Pagkatapos patayin at buksan ulit. Ngayon, kung pipindutin at hahawakan natin ang setup, mapupunta tayo sa A1 screen. At ngayon, oras na para gawin ang training. Ang ginagawa ng device na yon ay inaaral niya lahat ng katangian ng barya habang dumadaan ito sa mga chute. Para sa susunod, alam na niya kung dumaan ulit ang parehong barya. Kaya ipapadaan ko lang ito ng 15 beses. Maganda ring maglagay dito ng maraming barya ng sunod-sunod para makuha ang average at pag-aralan nito. Pang 15, tapos na ang training. Sa ngayon, kapag naglagay tayo ng sentimo, lalabas ito sa return slot. Pero kung maghulog tayo ng quarter,
bibilangin ito bilang isa at lalabas sa likod. Ibig sabihin, matagumpay natin na-train ang ating coin selector na maglabas ng signal tuwing may ipinasok na quarter. Pero ngayon, ano ang gagawin natin sa signal na yon? Paano natin ito mapapagsalita sa ating computer? Diyan papasok ang puting coin wire. Kapag sinundan ito, may nakalantad na kawad na tumatanggap ng pulso kapag may tamang barya na ipinasok. Sa kasamaang palad, hindi natin basta-basta maisasaksak ito direkta sa ating computer dahil ito ay isang kawad lang at ang mga ito ay 2 power pins na kailangang pagdugtungin para mapagana ang computer. Kahit maraming paraan para mag-input at magdugtong sa 2 pins, pinakasimple para sa akin ang relay na ito. Ito ay isang napakagandang device na tumatanggap ng signal at pagkatapos ay pinapandar ang isang mechanical switch sa loob nito tuwing naroroon ang signal na yon at inilalabas ang signal gamit ang mga ito dito. Sa madaling salita, ito ay para mechanical na version ng transistor na sinubukan ko rin gamitin para sa proyektong ito. Pero hindi ako masyadong pinalad. At saka, ito ay nangangailangan ng maraming pagsisolder. Kaya para mas madali ninyong masundan sa bahay, gamitin na lang natin ang relay. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit ito. Kung titingnan natin ang relay dito sa gilid na may nakasulat na DC+, DC- at in, papakainin natin ito ng parehong kuryente na ginagamit natin para sa device na ito ngayon. Kaya gagamitin natin ang parehong breakout board. Kaya una-una, simulan natin sa pagkonekta ng DC+ sa 12 volts at DC- sa ground. At para magawa yun, kailangan nating magdagdag ng ilang wire. Ito ay ordinaryong 28 gauge na wire lang. Mag-iiwan din ako ng link sa ibaba ng description para dito. Puputol lang ako ng 1 o 2 katamtamang habang wire at babalatan ng mga dulo para lumabas ang panloob na wire. Mas mabuti, sigurong lagyan ko ng kulay para matukoy ang positive at ground. Tatanggalin ko ang isang pulang wire at papalitan ng itim. Pero sa bahay, pwede mo namang gamitin ng kahit anong wire para sa kahit ano talaga. Magandang gawain lang ito. Ngayon, malamang na kailangan mo ng mas maliit na Phillips head na distornilyador para dito. Pero kung ipapasok mo dito, pwede mong paluwagin ang bawat isa sa mga maliit na port dito. Ganyan lang. Paluluwagin ko na rin ang input. Ngayon, ipasok ang pulang wire sa butas ng DC+ at higpitan ng tornilyo hanggang sa siguradong nakakabit ito. Ayos! Ngayon, kukunin natin ang ating itim na wire at ilalagay ito sa DC-. Ulitin lang ang proseso. Higpitan ng tornilyo. Sa huli, dapat ganito ang itsura nito. Kaya ngayon, kung babalik tayo sa ating breakout board, siguraduhin muna nating naka-off ito. At pagkatapos, pwede nating kunin ang kabilang dulo ng ating pulang wire na nakakabit sa ating relay at ipasok ito sa +12 sa parehong lugar kung saan nakakabit ang isa pa nating device. Kaya ngayon, may 2 wire na lumalabas mula sa +12 at pwede rin nating ulitin yon para sa ground. Kaya pwede nating tanggalin ang tornilyo ng ground dito at ipasok din ang isa pang itim na wire. Ayos, perpekto. Ngayon, kung bubuksan na natin ang ating breakout board, makikita natin na umiilaw ang relay at umiilaw din ang ating coin selector. Ang galing. Sige, patayin ulit natin ito. Ngayon, iko-connecta natin ang coin selector sa relay gamit ang puting coin wire. Kaya, kukunin natin ang puting wire mula sa coin selector at isasaksak sa import ng relay sa ibaba. Okay, kaya ngayon, dapat ganito na ang itsura ng relay mo. Ibig sabihin, lampas kalahati na tayo. Ngayon, kailangan na lang nating i-connecta ang relay na ito sa ating computer. At para gawin yon, gagamitin natin ang kabilang bahagi ng relay. Gagamitin natin itong no at com. Ang no ay nangangahulugang normally open at ang NC naman ay normally closed. Pwede mong itakda kung ano magiging starting orientation ng switch dito sa loob. Kagaya ng sinabi ko, sa kaso natin, gusto natin ay normally open. Sa puntong ito, kailangan nating gayahin ang power button ng PC case. Alam mo yung kapag pinindot mo ang power button ng PC case mo, may wire na dumidiretso pababa sa motherboard mo. May ilang paraan para gawin ang susunod na hakbang, gaya ng crimping o paglalagay ng bagong headers sa wire. Kung mahirap para sa'yo, pwede kang magputol ng existing na cable sa PC case mo para makuha ang parehong wire. Pero dahil ayokong masira ang mga existing mong components, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ito mula sa simula. Ngayon, kung gusto mong laktawan ng crimping na hakbang, may nabibili talagang DuPont wires na naka-crimp na agad ang mga ito. Gagamitin mo lang talaga ang mga ito sa pagitan ng no at com ports ng relay at ng motherboard. Para magsimula, kailangan natin ng 2 pang piraso ng wire. Gagawin kong mas mahaba ang mga ito dahil diretso na silang ikakabit sa computer. Ayos na siguro yan. Okay, boom. 2 wire, ganyan lang. Dito, babalatan ko ulit ang mga dulo para lumitaw ang wire. Ngayon, kunin natin ang female DuPont terminal pin. Kung may ganitong kit ka, marami kang ganyan. Maglalagay rin ako ng link ng kit sa ibaba. At habang nandito na rin tayo, kakailanganin din natin kunin ang 2 DuPont housing. Kung nagbubuo ka ng computer, pamilyar ka siguro sa piyesang ito na ikinakabit mula PC case papunta sa front panel headers. Yan mismo ang binubuo natin mula sa umpisa. Kaya ngayon, kung kukunin natin ang isa sa mga nakalantad nating wire at ipapasok ito sa DuPont terminal, ganyan lang, ang layunin natin ay baluktutin ang 2 pakpak dito sa paligid ng wire
para kumapit ito sa wire at panatilihin ito sa pwesto. At sa totoo lang, medyo mahaba itong wire na ito. Kaya puputulin ko ito ng kaunti. Medyo awkward gawin ito sa simula. Pero habang paulit-ulit mo itong ginagawa, masasanay ka rin. Kukunin ko ngayon ang crimpers ko at ilalagay ko lang ito dito para mapagdikit ko ang mga ngipin nito. Kapag tama ang ginawa mo, mahigpit na nakakabit ang DuPont connector sa wire. Kung nandito ka na, ang galing mo. Ngayon, itabi muna natin ang buong wire na yan at kunin ang isa pa nating wire at ulitin ang parehong proseso sa isang dulo na nakalitaw na wire. Ilalagay natin ang DuPont casing, ipapasok sa crimper at i-crimp. Ganon lang kadali. Kung dadalhin pa natin ang isa pang wire, may dalawang female na DuPont connector na ilalagay sa DuPont housing. Ang trick dito sa DuPont housing na ito, makikita mo na may flat na bahagi at may bahagi na may maliliit na notch at arrow. Sa mga female na connector, meron ding bahagi na halos walang detalye. At sa kabilang bahagi, mas marami kang makikitang detalye. Gusto mong itapat ang mga detalyadong bahagi sa isa't isa. Kaya kung ipapasok natin sila ng ganito, sa huli kakapit ang mga clip. Ngayon, napakatibay na ng koneksyon na ito. Ang galing! Ibig sabihin na yon, sa kabilang dulo ng mga wire na ito, pwede na nating ikabit ito pabalik sa ating relay. At sa puntong ito, basta ginagamit natin ang NO at COM ports, hindi mahalaga kung aling wire ang ilalagay mo sa alin. Kaya ilalagay ko na lang itong wire na ito sa COM port at hihigpitan ko ito. Tapos, ilalagay ko naman ang isa pang nakalantad na wire sa no port na pwede rin nating higpitan. Ang galing. Sige, ngayon isa na lang talaga ang natitirang hakbang. At yon ay isaksak itong DuPont housing sa ibabaw ng mga nakalantad na power pins sa ating motherboard. Na sa kasong ito ay itong dalawang ito dito. Kaya ngayon, sa Tiora, tama na ang pagkakakabit ng lahat ng mga wire. Kaya kapag binuksan na ang breakout board para umandar ang relay at coin selector, tiyakin ding naka-on ang power supply ng computer. Kapag inihulog ang 25, mapapansin yung walang agad na nangyayari dahil may isa pang kailangang baguhin sa relay. Kaya patayin ko muna ulit ang kuryente. Kailangan nating ilipat ang jumper mula high sa low. Para gawin yon, alisin lang ang maliit na piraso at ilipat ng isang pin pa kanan, mas malapit sa L kaysa H. Pag nabuksan na ulit, kunin ang 25 at ihulog sa slot. Makikikita mo ulit na walang nangyayari dahil kailangan pa nating baguhin ang isa pang setting sa selector. Sa baba, may fast, medium at slow. By default, ang switch ay nasa medium. Hilahin natin ito pababa sa slow. At kapag ginawa natin yon at sinubukan ulit ng huling beses, kukunin natin ang ating quarter at ipapasok ito. Ayan, gumagana na talaga ang ating computer na parang mahika. At para patunayan na hindi ito gagana sa kahit anong barya, papatayin ko muna ang ating computer. Ito ay 2 sentimong euro. Kapag nilagay natin, ayon, walang nangyari. Ibinalik lang. Subukan natin ang nickel. Ilagay natin. Oo, walang nangyari. Ibinalik lang din. Paano naman ang US penny? Ilagay natin. Ayon, ibinalik lang din. Pero kapag nilagay na natin ang quarter, gumagana na ulit ang computer. Astig, 'di ba? Totoo. Ito na ang pinakaastig na paraan ng pagbukas ng PC na nakita ko. Nakakabilib talaga. Ang pangunahing downside nito ay, kailangan mo pa ng isa pang power supply para mapagana ang ibang device. Pwede na ka namang gumawa ng mas magandang lalagyan para sa coin slot na ito, Majigger. Pero prototype muna ito at gumagana naman, nakakatuwa. Dumaan si Dus para bumate at gusto rin niyang makita ang coin selector. Kumusta pare? Gaya ng sinabi ko, marami kang pwedeng paraan para gawin ito. Pero nakakatuwa para sa akin na gumagana silang lahat ng sabay-sabay. At kung sakaling sundan mong tutorial na ito at subukan mo rin, ipaalam mo sa akin kung kumusta ang naging resulta. Makikita ang lahat ng link na ginamit ko sa video sa description sa ibaba. Ako si Mreister, ang tech tinkerer ninyo. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.